Isang grupo ng mga lalaki sa isang tren na malapit ng makipagpustahan sa isang lalaking nagngangalang Sido. Siya ay hinahamon ng lahat na magsagawa ng isang stunt habang ang tren ay umaandar at i-record nila ang kanyang mga aksyon. Hindi likas ni Sido na umiwas sa mga ganoong walang kabuluhang gawain. Sa katunayan siya ay labis na nahuhumaling na elagay sa panganib ang kanyang buhay at tinatawag siyang crack. Sa kanyang pag-uwi sa bahay, ang ama ni Sido ay galit sa kanya dahil patuloy siyang gumagawa ng mga delikado at madalas na ilegal na mga stunts, na humahantong sa madalas na pakikipag-engkwentro sa mga pulis. Ang kanyang ama ay ginagamit pa ang kanyang pera sa pagre-retiro upang piyansahan si Sido sa kulungan. Ang kanyang ama na nagngangalang Bridges Dixit ay isang dating atleta na nanalo ng 3 tansong medalya sa Commonwealth. Gayunpaman si Sido ay hindi nais na maging sikat, dahil nais ni Sido na kumita ng pera mula sa mga esports na matcha-challenge siya. Galit ang kanyang ama nang marinig ito, dahil gusto lang ni Sido na kumita ng pera. Ibibigay ng kanyang ama ang lahat ng pera sa kanya. Pagkatapos makita ang lahat ng pera na iyon ay nanatiling tahimik si Sido. Ito ay hindi ginastos ng kanyang mga magulang kahit isang sentimo, dahil ang pera na iyon ay nagkakahalaga sa buhay ng nakatatandang kapatid na namatay sa isang matinding laro sa palakasan. Nagalit sa alaala na pinili ni Sido na umalis ng bahay. Noong araw na buhay pa ang kanyang kapatid, silang dalawa ay malapit sa isa't isa. Dahil masaya silang gumagawa ng mga mapanganib na mga aktibidad na nagbabanta sa kanilang buhay. Madalas pa nga silang pumasok at lumabas ng kulungan. Dahil dito si Sido ay hinahangaan ang kanyang kapatid at nais na lampasan ang kabaliwan ng kanyang kapatid balang araw. Sa tuwing may gagawin silang peligroso ay sinisigurado nilang ere-record ito. At madalas na ipinadala ang mga video sa isang website na kilala bilang Maidon na nagdaos ng mga kompetisyon na may malaking premyong salapi. Lumilipas ang oras at patuloy silang nakikibahagi sa mga mapanganib na gawain kahit na sa huli ay nahuli sila ng mga pulis. Sa huli ang kapatid ni Sido ay nakatanggap ng imbitasyon para lumahok sa isang kompetisyon sa Maidon. Si Dev ang taong namamahala sa laro at ang naghaharing walang talo na kampyon sa ilang nakaraang mga kompetisyon. Pumipili siya ng mga kalahok para sa Maidon na kompetisyon na umaakit sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang eksena ay lumipat kay Zack na nakikipagkita sa kanyang amo at ipinaalam sa kanya na si Philippos ay nasa lokasyon na. Si Dev pagkatapos ay inanyayahan si Philippos na makipaglaro sa kanya sa isang titero na ginagamit nila bilang isang daanan. Ngunit si Dev ay nais lang tapusin si Philippos dahil nakipagtulungan siya sa mga pulis na nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa Maidon. Sa kabilang banda sa istasyon ng pulisya sa Poland, isang babae na nagngangalang Patricia ang nagsabi sa kanyang superior na ang laro ng Maidon ay ilegal at lubhang mapanganib. At si Dev ay pinaghihinalaang nagpupuslit ng isang bagay na lubhang mapanganib sa kanilang bansa. Gayunpaman si Thomas ay nangatuwiran na ang kanilang ginagawa ay hindi pa napatunayang isang pambansang banta. Sa katunayan ay galit si Thomas sa kanya dahil sa dahilan sa pagkamatay ng kanilang impormante at inutusan si Patricia na wag makisali. Dahil balak niyang ibigay ang kasong ito sa Interpol. Samantala, si Sido ay nakitang nagpapahinga sa dalampasigan ng may isang matanda na lumapit sa kanya at nag-alok kay Sido ng isang lobo. Lumalabas na isang espesyal na imbitasyon mula sa Maidon. Nang malaman ito, si Sido ay hindi makapaniwala na siya ay napili bilang isa sa mga kalahok at agad na sinundan ang matanda sa isang bangka patungo sa punong tanggapan. Sa kabilang banda si Dev ay nagsuri ng items na mula sa ibang bansa. Ang item na ito ay ang plutonium, ang pinakamahalagang bagay para gumawa ng isang nuclear bomb. Plano ni Dev na ibenta ito sa mafia sa bansa, ngunit lingid sa kaalaman ng 4 na matataas na opisyal ng Maidon. Dahil balak niyang gamitin ang pangalan ng Maidon bilang pantekip sa kanyang pangangalakal. Samantalang si Dixit ay labis na nag-aalala sa kanyang anak dahil hindi pa umuuwi si Sido mula sa kanilang pagtatalo kanina. Sinubukan pa ni Dixit na magtanong sa mga pulis dahil si Sido ay maaaring nahuli na naman siya. Gayunpaman ay ipinaalam sa kanya ni Paul na baka gumagawa na naman siya ng mapanganib na aktibidad. Sa ibang lugar habang nasa paglalakbay patungong Maidon, nagising si Sido mula sa kanyang pagtulog at nag-hallucinate na makita ang kapatid na si Niho sa tabi niya. Sa sandaling iyon tinanong ni Niho ang kanyang kapatid kung bakit siya pumunta sa Maidon at hinihimok siyang umuwi. Pagkatapos ay ipinakita kay Sido na minsan na siyang nakarating doon at ngayon ay bumalik siya bilang konsensya ni Sido. Gayunpaman tiniyak ni Sido na uuwi siya nagligtas. Nang marinig ito, si Niho ay ngumiti at hinikayat siyang manatiling masigla at tuparin ang kanyang mga pangarap.
Pagkatapos ng mahabang paglalakbay si Sido at 31 iba pang mga manlalaro ay dumating sa lugar ni Dev at tinatanggap sila sa Maidon. Pagkatapos nito ay kukumpiskahin ang kanilang mga telepono at hindi na nila makontak ang sinuman sa labas. At hindi nila dapat tanggalin ang mga pulse errors na ibinigay sa kanila. Dahil ang mga pulse errors ay nagsisilbing subaybayan ang bawat detalye ng mga kalahok. Na tila mayroong 3 karera na may kabawang premyo na 800,000 milyong dolyar. Ang mananalo sa unang karera ay makakatanggap ng 160,000 milyong dolyar. 250,000 milyong dolyar para sa second place at 40,000 milyong dolyar sa third place. Ang Maidon champion ay may pagkakataon na doblehin ang kanilang mga panalo sa pamamagitan ng paghamon kay Dev. Kung ang kalahok ay nagawang talunin siya ng pera ay garantisadong at ang katanyagan ay isang bagay na hindi maiisip. Pagkatapos noon 5 opisyal ng Maidon nakita ang mga bagong kalahok na sumali sa kompetisyon ay labis na nasasabik. Lalo na si Mark, ang ama ni Dev na itinuturing ang Maidon ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Samantala si istasyon ng pulisya sa Poland, nakatanggap sila ng balita na ang kompetisyon sa Maidon ay magsisimula na. Ang 32 na kalahok sa Maidon ay ipinapakita sa website at si Sido ang pinakakawili-wiling kalahok para sa kanila. Kung saan si Sido ay may kasaysayan doon dahil ang kanyang kapatid na si Niho ay nakipagkompetensya sa huling 4 na taon na ang nakalilipas laban kay Dev at kalaunan ay namatay. Hindi nagtagal matapos makipagkita si Dev sa kanyang mahalagang kliyente sa isang lugar. At nag-aalok sa kanila ng plutonium kung saan maaari nilang dalhin ang mga kalakal sa harap nila kung ang alok ay maganda. Sa gabi ang mga kalahok sa Maidon ay nagsagawa ng isang kasiyahan. Dahil kinabukasan lahat ng kalahok ay magsisimulang makipagkompetensya sa kompetisyon. Si Junaida isang operator sa Maidon at ang supervisor nila sa party. Sinabi niya kay Sido na kailangan nilang tandaan ang mga alituntunin ng Maidon kung gusto nilang umalis ng ligtas at makauwi sa kanilang lugar. Nang marinig ito ni Sido pagkatapos ay naalala ang kanyang mga magulang at sinubukang hiramin ang telepono ni Junaida para tawagan ang kanyang mga magulang. Si Sido ay nakipag-ugnayan sa kanyang ina at sinabi na siya ay nasa mabuti at humingi ng tawad dahil nasa ibang bansa siya. Humingi din si Sido ng tawad sa kanyang ama sa nangyari kahapon. Gayunpaman nangako siya sa kanila na uuwi siya na may dalang bag na naglalaman ng mga panalo sa kompetisyon. Pagkatapos noon ang mga kalahok ay nag-e-enjoy sa party sa nightclub kung saan maaari nilang samantalahin ang pagkakataon na makilala ang isa't isa. Nang hindi sinasadyang nakita ni Sido ang isang influencer sa Maidon na nagngangalang Ella at siya ay nabighani mula sa kanyang unang tingin. Sinubukan ni Sido na lapitan siya, ngunit hindi siya pinansin. Sa sumunod na araw magsisimula na ang unang round ng laban at sobrang excited na ang 32 na kalahok na sumali sa kompetisyon na kanilang lalaruin. Kasabay nito nakita si Ella na gumagawa ng live broadcast sa kompetisyon na makikita ng lahat mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng official website ng Maidon. Sa loob ng arena ng laro marami rin ang nanunood ng laban at marami rin sa mga streaming audience member ang tumataya sa isa sa mga kalahok. Sa kabilang banda ang ina ni Sido, na galing sa market na inanyayahan siya ng kaibigan ni Sido na panoorin ang laro. Makalipas ang ilang sandali ay dumating din si Dev sa arena ng laro gamit ang helicopter at ipinaliwanag ang lahat ng mga patakaran ng kanilang unang laro. Tila mayroong 16 na mga bandila sa mga truck na may bilis ng hanggang 160 kilometro at ang manlalaro na nakakakuha ng isa sa mga flag na iyon ay uusad sa susunod na karera. Dahil kalahati ng mga kalahok ay matatanggal sa round na ito. Para madali silang makasakay sa truck, mayroon mga go-kart na maaari nilang sakyan. At dapat silang makaakyat ng mabilis hanggat maaari dahil ang bawat go-kart ay may iba't ibang built-in na timer at ang magwawagi ay uusad sa susunod na round. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang laro at ang bawat kalahok ay binibigyan ng tool upang makuha ang go-kart. Ang ilang mga kalahok ay nagsimulang mag-strategize upang makakuha ng go-kart na maaaring maghatid sa kanila ng mas malapit sa flag. Sa hindi inaasahan ang go-kart ni Sido ay bumaliktad sa pagkakataong iyon ay halatang namangha sa lahat ng mga manunood sa kanyang aksyon. Dahil hindi sila makapaniwala na nakaligtas si Sido pagkatapos ng insidente. Pagkatapos noon ay si Sido ay nasa isang go-kart na minamaneho ni Alfonso, isa sa mga kalahok mula sa Africa. Lumalabas na ang balakid sa laro ay hindi lamang isang hadlang na humaharang sa gitna ng kalahok. Mayroong ding mga bola na kaharang sa gitna ng bola ng go-kart na dahilan kung bakit naalis ang ilang kalahok sa pamamagitan ng pagtama ng ball ang bakal.
Katulad din nito sina Sido at Alfonso kahit hindi sila nataman ng bowl ang bakal ang mga labi ng iba pang mga kalahok na go-karts ang naging dahilan upang mabaligtad ang go-kart na sinasakyan nila. Buti na lang at ang go-kart ay konektado sa isang device sa isa sa iba pang mga kalahok kaya na-drag pa rin ang go-kart na sinasakyan nila. Hindi nagtagal pagkatapos umiinit ang laro at halos umabot na sa tuktok nito. Kung saan si Martin na isang kalahok mula sa Egypt ang nagwagi sa unang round at may karapatan sa premyong $160 milyong. Ilang mga kalahok din ang nakasakay sa track at nakuha ang Maidon flag para makasulong sila sa susunod na round. Kalaunan 3 bandila ang nanatili na nagpatent sa audience mula sa China na pinangalan ng Liana ay nakuha ang isa sa mga flag. Nasinundan ni Alfonso, habang si Sido ay nagsikap din na makuha ang isa sa mga natitirang watawat. Pagkatapos ay matagumpay na nahawakan ni Sido ang natitirang bandila at ang kanyang pagkilos ay tunay na nabighani ang lahat na nanonood ng laro. Labis na nasiyahan ang mga tao sa kanyang ginawa kasama na ang ina ni Sido at si Ayla na ngayon ay tunay na nabighani sa kanyang mga kilos. Ang 16 na mga kalahok ay malinaw na papasok sa susunod na round. Pagkatapos ay binati ni Dev ang mga nakapasok. At sinabi na kung sino man sa kanila ang namatay tulad ng ibang mga kalahok ang halaga ng pera na mayroon sila sa ngayon ay ibibigay sa kanilang mga pamilya. Dahil ang Maidon ay hindi magluluksa para sa mga namatay. Sa halip ay ipagdiwang nila ang kanilang buhay at kamatayan kaya hiniling ni Dev na huwag malungkot dahil ang mga namatay ay ang kanilang mga bayani. Pagkatapos noon ay iminungkahi din ni Dev na i-enjoy nila ang gabi at magsaya. Sa gabi sa nightclub masaya si Ayla na makita nakaligtas si Sido at umabanti sa susunod na round. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Sido na umalis sa punong tanggapan ng Maidon na magsaya sa gabing ito ng may kagalakan. Kabilang ang paghinto sa kanyang apartment upang tikman ang mga intimate na sandali bago magsimula ang ikalawang round. Pagkatapos magsaya sa gabi kasama si Ayla, si Sido ay nagplanong bumalik sa punong tanggapan ng Maidon. Habang si Patricia ay nasa sasakyan ni Sido at nag-alok na magtrabaho kasama niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya ay isang inspector at pinakiusapan si Sido na maglagay ng chip malapit kay Dev para marinig niya ang lahat ng mga pag-uusap nito. Bukod pa rito ay narinig ni Patricia na si Dev ay nagdadala ng isang kargamento sa kanilang bansa na maaaring maging banta sa Poland at kailangan niya ng tulong ni Sido upang mahuli si Dev. Tila si Sido ay kailangang sumunod sa kanyang kahilingan dahil kung tumanggi siya ay ikukulong siya ni Patricia ng habang buhay. Dahil sa pagpasok sa bansang ito nang walang pasaporte. Sa sumunod na araw, nang si Sido ay pumasok sa punong tanggapan ng Maidon. Sa likod si Zack ay pinalo ang kanyang ulo ng inumin. Nagalit si Zack nang makita si Sido kasama si Patricia na isang pulis na sinusubukang hulihin si Dev. Sinubukang ipaliwanag ni Sido kung ano ang nangyari pero pinili niyang tumakas doon. Pagkatapos noon ay hindi maiwasan ang away ni Zack at Sido hanggang sa pumasok silang dalawa sa kwarto ni Dev. Si Sido na sinabihan si Dev na ang pulis ay susubukan siyang subaybayan. At si Patricia ay pinag-usapan ang smuggling sa Maidon. At inutusan si Sido na maglagay ng chip malapit sa kanya. Gayunpaman ay tumanggi si Sido na makipagtulungan kay Patricia dahil ang layunin niya sa pagpunta sa lugar na ito ay para lamang maging panalo. Nang marinig ang paliwanag na medyo naniwala si Dev sa kanya at sinira ang chip na mayroon siya. Si Dev pagkatapos ay hiniling kay Sido na magpahinga sa kanyang silid. Ngunit bago siya umalis ay kinuha ni Sido ang nahulog na cross necklace ni Zack at sinabing hindi na siya maging mabait sa susunod. Sa susunod na araw si Zack ay nasa isang lugar para kunin ang plutonium na in-order niya mula sa ibang bansa. Gayunpaman si Patricia at ilang mga pulis ay dumating sa pinangyarihan upang hadlangan ang transaksyon. Si Zack ay matagumpay na nakuha ni Patricia ngunit ang pakete na naglalaman ng plutonium ay matagumpay na naipuslit palabas sa lokasyon. Ilang sandali bago nagsimula ang ikalawang round ng Maidon Games. Nakatanggap si Dev ng balita na si Zack ay inaresto ng mga pulis. Si Dev ay natarante nang marinig ang lahat ng ito dahil masisira ang plano na kanyang ginawa. Samantala ang Maidon executive nang marinig ang pag-aresto kay Zack ng mga pulis ay piniling kanselahin ang ikalawang round ng laro upang maiwasan ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring makasira sa imahe ng Maidon. Sa kabilang banda sinabi ni Patricia sa kanyang mga nasasakupan na binigyan niya si Sido ng 2 chips na inilagay niya sa kwintas ni Zack. Kaya't maaari nilang malaman ang lokasyon ng transaksyon. Si Patricia pagkatapos ay nag-interrogate kay Zack na hindi niya inaasahan na makapasok ng illegal na items sa bansa. Pero isang bagay ang siguradong papatayin nila si Sido tulad ng pagpatay nila sa kanyang kapatid.
Pagkaraang makatanggap ng tawag si Patricia mula kay Sido sa pagsasabing nanganganib ang kanyang buhay dahil alam ni Dev na nailit niya ang kinaroroonan ni Zack, na nakonsensya sa pagkakasangkot ni Sido sa kanyang kaso. Sinabi ni Patricia na pumunta sa lokasyon ng GPS na kanyang ipinadala sa kanya. Gayunpaman ito ay isang trap para malaman ang lokasyon ni Dev. Hindi nagtagal si Sido ay dumating sa lugar na ipinahiwatig ni Patricia. Gayon din ang mga alipors ni Dev na lihim na nagtanim ng mga bomba sa buong lugar. Pagkatapos ay nakilala ni Patricia si Sido na dumating sa lokasyon at sinabing inayos niya ang kanyang paglipad patungong India. Subalit biglang pinaputukan ng mga alipors ni Dev ang lugar kaya napilitan silang tumakbo. Matapos matagumpay na iligtas si Zack mula sa lokasyon na sinubukan nilang umalis. Nang makita si Dev at Zack na umalis sa lugar, sinubukan silang pigilan ni Patricia sa pamamagitan ng pagkuha sa detonator device na dala ni Dev. Nagbanta si Patricia na pasabugan ang lugar at walang pakialam kung mamatay man siya. Ngunit biglang kinuha ni Sido mula sa likod ang pampasabog at sinabi kay Patricia na ibibigay lang niya ang kanyang katapatan sa Maidon. Tila si Dev ang nagdala sa kanya para lumahok sa sports event na inaasam-asam ni Sido at nagbigay magandang pasilidad sa Maidon. Si Sido na itinuring na si Dev na higit pa sa isang Diyos. Dahil si Dev lang ang nakakaintindi sa kanyang mga hiling. Gayunpaman sinabi ni Patricia na si Dev ang dahilan kung bakit namatay si Niho at hindi siya namatay sa karera gaya ng nalaman ni Sido. Si Sido ay nalitaw sa pahayag na iyon at hiniling kay Dev na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Kung tumanggi siya si Sido ay pasasabugin ang lugar. Hindi nagugustuhan na pinagbantaan si Dev pagkatapos ay binyantaan si Sido pabalik sa pagsasabing lalapit siya sa kanya at pindutin ang detonator bomb gamit ang kanyang sariling kamay. Pagkatapos na pindutin ang pinjutan ni Sido na nagdudulot ng takot sa mga tao. Pagkatapos si Sido ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang lugar at hiniram ang telepono ng isang tao upang tiyakin ng malinaw kung paano namatay ang kanyang kapatid. 4 na taon na ang nakalilipas sa panahon ng huling sagupaan sa pagitan ni Neho at Dev. Pareho silang tumalon mula sa isang eroplano sa taas na 40,000 talampakan gamit ang mga motorsiklo at may bitbit na parasyote sa kanilang mga likuran upang kunin ang bandila sa ibaba nila. Sa kasamaang palad para kay Neho ang kanyang parasyote ayaw magbukas at bumagsak siya sa gusali na ikinamatay niya. Matapos ang insidenteng iyon si Patricia sinuspindi si Patricia sa kanyang trabaho. Si Patricia ay nasa isang bar para pakalmayan ang sarili. Ngunit nakita niya si Sido na galit sa kanya sa mga nangyari. Si Sido ay nagtanong kay Patricia kung ano talaga ang nangyari sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kung namatay nga ang kanyang kapatid sa isang laro ay tatanggapin ito ni Sido. Ngunit hindi maipaliwanag ni Patricia dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya nito na humantong sa kanyang pagkakasuspinde sa kanyang trabaho. Kung gusto ni Sido na malaman ang totoo at gusto ring malaman kung nasaan ang plutonium, mayroon lamang isang tao na maaaring magpaliwanag nito na pinangalan ng Mark. Ngunit bago iyon si Sido ay kailangang muling sumali sa mga laro sa ikalawang round. Ilang sandali ang laro ay magsisimula kung saan ang mga manunood ay tuwang-tuwa na makita muli ang kanilang mga kampyon sa aksyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Dev ang larong kailangan nilang laruin sa ikalawang round. Ito kung saan sila ay hahabulin ng 200 gutom na ligaw na aso at lahat ng kalahok ay magsusuot ng mga roller skate upang makatakas mula sa mga ligaw na aso. Sa karerang ito lahat ay ipapares sa isang profesional na hindi makahahadlang sa kanila. Ang kalahok ay itatali sa kani-kanilang mga kapartner. Gayunpaman para manalo ang mga kalahok sa karera ay kailangang hanapin ang white flag na binabantayan ng electric current na maaaring pumatay sa kalahok. Sa ikalawang laro na ito ay may premyong $240 milyon at ang iba pang mga kalahok ay nakikinabang din sa pagtanggol kay Sido. Nang narinig ito ng lahat ay hindi makapaniwala lalo na't halos kalahati ng kanilang pusta ay para kay Sido. Si Sido pagkatapos ay hinarap si Dev at sinabi na siya ay pumunta doon upang makipagkompetensya sa Maidon at hindi niya gusto ang anumang gulo. Kung ang kanyang kapatid ay namatay sa isang karera ay tatanggapin ito ni Sido. Ngunit kung nalaman niya na ang kanyang kapatid ay namatay dahil sa ibang bagay ay siya ay maghihiganti para sa pagkamatay nito. Gayunpaman si Dev ay walang pakialam sa kung ano ang sinabi o gusto ni Sido. Gayunpaman, hindi niya gusto ang kanyang presensya. Habang may bilang announcement si Mark na nagsasaad na ang mga hangarin. At interes ng mga tagahanga at mga manunood mula sa buong mundo pati na rin ang mga founding member ng Maidon ay nagpasya na payagan si Sido na lumahok sa karera. Ang lahat ay napakasaya na marinig ito ngunit hindi si Dev. Bagaman wala siyang pakialam kung lahat sila ay nais na maglaro si Sido.
Ang problema sa larong ito ay dapat na magkapares. Si Dev pagkatapos ay nag-aalok sa lahat doon kung sino man ang gustong makipag-partner kay Sido. Sa wakas ay nag-aalok si Ayla na maging kapares ni Sido sa laro. Ang laro ay nagsimula na, at ang lahat ng kalahok ay nag-uunahan para hanapin ang flag. Ilang sandali matapos ang isang kapana-panabik na laban na nangyari doon. Matapos ang ilang mga kalahok ay nagsimulang magmadali upang hanapin ang mga bandila sa lugar na iyon habang hinahabol ng mga aso. Isa-isang nagsimulang mabaigo ang mga kalahok sa larong ito dahil ang mga aso ay mabilis na kumilos upang tugisin ang mga ito. Pagkatapos na ang ilang mga kalahok ay ginusto na makuha ang pulang bandila kaysa sa kagat ng mga aso na patuloy na hinahabol sila. Sa ngayon ang natitirang puting flag na lang ang pag-asa ng iba para makapasok sa susunod na round. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Sido kay Ayla na kailangan nilang kunin ang panganib na ito kahit na maaari itong pumatay sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sinunod ni Ayla ang hiling ni Sido at umaasa na maibabalik ang kanyang tiwala. Sa ilang sandali matapos na matagumpay na kinuha ni Sido ang bandila at nanalo sa ikalawang round na laro. Napakasaya ng lahat na nakasaksi sa kanyang tagumpay na sa wakas ay nanalo ang kanilang kampyon sa ikalawang round na laro. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Dev ang kanyang ama kasama ng kanyang mga tauhan. At ginawang bihag ang lahat ng mga tauhan ni Mark. Nais ni Dev na talakayin ang kinabukasan ng Maidon sa isang maliit na laro na inihanda niya. Tila ang paborito nilang vodka ay nasa 4 na basong ito at ang isa sa mga ito ay nangangahulugan ng kamatayan para sa kanila. Pagkatapos nito ay nagsalitan sila sa pag-inom ng vodka at pagiging tapat sa kanilang mga damdamin. Kung saan sinabi ni Mark na kahit na sa huli ay mamamatay siya may 4 na iba pang mga pinuno ang mag-co-control sa Maidon. Sinabi ni Dev sa kanyang ama na huwag mag-alala dahil sa tinapos na niya ang mga ito at kinuha ang fingerprints nila. Ang natitira ngayon ay fingerprint na lang ng kanyang ama. Lumabas na walang lason ang bawat baso ng vodka dahil kung tutusin ay ama niya si Mark at walang balak si Dev na patayin siya. Pagkatapos noon ay inutusan ni Dev si Zack na dalhin ang kanyang ama sa isang lugar. Kinabukasan ay nakipagkita si Dev kay Thomas para bigyan siya ng briefcase na punong-puno ng pera. Habang si Ayla na nakipagkita kay Sido na nagsabi na si Mark ay nasa LS ngayon. Tila nakuha niya ang impormasyon mula sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho bilang isang entertainer at nakuha ang impormasyon mula kay Thomas. Pagkatapos si Sido at Patricia ay parehong naghahanap ng impormasyon tungkol sa kung ano ang LS. Pareho silang nagkita sa daungan kung saan matatagpuan ang isang container na may label na LS. Sa loob ng container kung saan itinago ni Dev si Mark. Matapos matagumpay na iligtas si Mark mula doon. Nagsimulang magtanong si Sido tungkol sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay ikinwento ni Mark ang huling karera sa pagitan ni Dev at Neho kung saan sinabotahe ni Dev ang parachute ni Neho. Alam ni Mark ang katotohanan ito ngunit bigla itong tinakpan niya ito dahil si Dev ay kanyang anak. Nang biglang may hamarang sa kanilang daan. At ito ay sina Zack kasama sina Thomas na nagtatrabaho kay Dev para tapusin si Mark. Ngunit ang hindi alam ni Thomas na si Zack ay nagtatrabaho para kay Mark noon pa man. Sinakaw siya hanggang sa siya ay namatay pagkatapos noon ay nagbigay si Mark ng impormasyon tungkol sa lokasyon at code para sa plutonium ni Dev. Ngunit sa kondisyon na huwag gagambalahin ang Maidon dahil ang Maidon ay para lamang sa laro. Pagkatapos na si Patricia kasama ang kanyang mga subordinate ay matagumpay na nakarating sa plutonium. Upang maiwasan na mapunta ito sa maling mga kamay. Nakatanggap din si Dev ng balita na si Zack ay nagtaksil sa kanila. At ang kanyang plutonium ay kinuha ng pulis. Sa ibang pagkakataon ay nagsimula ang laro sa ikatlong round at lahat ng mga manlalaro ay handa na pumunta sa lokasyon. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay pumunta sila sa ibang lokasyon kung saan ang lahat ng mga kalahok ay bumaba mula sa bulletproof na sasakyan at iniwan si Sido na nasa loob. Ang mga kalahok ay tinapos ng mga tauhan ni Dev at iniwan na buhay si Sido. Sinabi ni Dev sa lahat ng manunood na sumuko na ang 7 kalahok at hindi niya alam kung bakit nila ito ginawa. Nang marinig ito si Sido ay galit na galit kay Dev dahil sa ginawa niya. Subalit sinabi ni Dev na ito ang pangarap ni Sido. Dahil ginawa niyang totoo para sa kanya na maging kampyon sa laro. Ngunit idinagdag ni Dev na ang bawat pangarap ay may kapalit at bawat nabasag na pangarap ay may kapalit na tagumpay. Gayunpaman, ang pangarap na ito ay darating sa isang mabigat na hamon. Ayon sa mga patakaran na maaaring hamanin ng mananalo ang naghaharing kampyon. Kaya nangako si Sido na mananalo sa larong ito at ipaghihiganti ang kanyang kapatid at ang pagkamatay ng kanyang kaibigan.
Pagkatapos nito ipinaliwanag ng operator ang laro na kanilang gagawin. Ang karera ay magsisimula sa taas ng bundok upang makuha ang bandila sa tuktok ng bangin. Pagkatapos ang mga kalahok ay papasok sa isang 700 taong gulang na kuweba at dumaan sa kagubatan at pagkatapos ay bumalik sa lungsod. Ang larong ito ay para sa oras, at susubukang makatakas sa bomba na sasabog 20 minuto sa kanilang mga kamay pagkatapos magsimula ang karera. Habang ang susi upang i-deactivate ang bombang ito ay nasa loob ng isang kahon matapos nilang matagumpay na maipasok ang bandila doon. Hindi nagtagal matapos ang laban ay nagsimula, parehong sinubukan ng dalawa na kunin ang bandila sa bangin. Sa mga sandaling iyon ang mga manunood ay tensyonado na nanunood sa kanilang mga aksyon. Doon si Dev pagkatapos ay nagawang kunin ang bandila at mabilis na kumuha ng bike para makapunta sa finish line. Sa loob ng tunnel sinubukan ni Dev na pabagsakin si Sido sakay ng kanyang bike. Gayunpaman ay mabilis na bumangon si Sido at sinubukang agawin ang bandilang dala ni Dev. Matapos matagumpay na dumaan sa kagubatan ay nakarating silang dalawa sa bayan. Ngunit biglang may dumaan na sasakyan at tumama kay Sido, dahilan para mahulog siya sa gitna ng kalsada. Pagkatapos noon ay agad na bumangon si Sido nang maalala ang kanyang pangako kay Niho na mananalo siya sa larong ito. Ilang sandali matapos ang isang kamangha-manghang gawa na ipinakita ni Sido. Bago makarating sa finish line, nagawang makuha ni Sido ang flag kay Dev. Sa huli si Sido ang lumabas bilang panalo at nakuha ang susi para pakawalan ang bombang nakagapos sa kanyang kamay. Gayunpaman ang kanyang tagumpay ay hindi sapat para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Sido na mas piniling hamanin si Dev sa isang away at ilabas ang lahat ng kanyang galit sa kanya. Kahit alam ni Sido na may 3rd minuto na lang siyang natitira. Samantala ang buto ni Dev ay nabali mula sa kamay ni Sido. Ngunit mas piniling mamatay ni Dev kaysa mabuhay. Pagkatapos noon ay nakita ang lahat na nagdiwang ng pagkapanalo ni Sido sa arena. Kasama na ang kanyang mga magulang na tuwang-tuwa nang makitang buhay ang kanilang anak. Ang tunay na layunin ni Sido sa pagsali sa laro ay upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Niho. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.